mga maiinit na balita. Ito yung witness sa Senate hearing at ayon dito ay inakusahan di umano yung dating presidente na si former President Duterte at ang kanyang anak na recent Vice President Sara Duterte na tumatanggap umano ng mga baril o armas galing kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Tinatawag ng iba dyan, Pacquiao kasi P-A-C-Q. So, sabi ng iba dyan, Pacquiao. Hindi yung masama. P-A-C-Q ang dapat sabihin nila at yun din ang sinasabi ko ngayon. Okay? Hanggat hindi ito napapatunayan, ito ay mananatiling mga akusasyon lamang. Katulad ng sinasabi nila nung una, yung narinig natin na meron daw pulveron video ang ating Pangulo. Yun ang sinasabi ni Maharlika, yun ang sinasabi ng mga DDS. Ngunit ito ay i-deny ng dating Pangulo mismo doon sa kanyang press conference sa Davao na wala raw ganoon, wala raw video. Pero noong nagkaroon ng rally kasama yung mga anak niya, yung mayor, yung congressman si Pulong Duterte at nandoon din si Senator Amy Marcos. Katulad ng sinasabi ni Tatay Fint, ni Tatay Digong, na di umano na inaakusahan ang presidente ng Pilipinas ay ipinahayag niya na mayroon tayong bangag na presidente ngayon. So, sino yung presidente? Obviously, si President Marcos. So, ngayon, ang sinasabi dito, ito po ay mananatiling mga akusasyon lamang. Dapat ito ay may kalakip na ebidensya. Katulad ng ginagawa dito sa Senado, mayroong witness, pero wala pa naman tayong ebidensya na may mga baril na binibigay si Kibuloy kay ex-President Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin yung balita at kayo na po yung maghusga. Nadawit na rin sina dating Ito. Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng Senado kaugnay ng umano'y samot-saring pag-abuso at paglabag sa batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang testigo ang nagsiwalat na nakatanggap umano ang mag-ama ng mga bag na naglalaman ng baril mula kay Kibuloy. Line ng balitang yan, si Camille Samonte. Malalaking bag na may iba't ibang klase ng baril daw ang natanggap ng mag-amang Duterte mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakita raw yan mismo ng dalawang mata ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si alias Rene. Nangyayari raw ang transaksyon yan sa lugar na tinatawag na Glory. Ito ay si alias Rene na witness ng Senado ngayon na nagsasalita. Mountain. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Chopper ang sinasakyan papunta sa Glory Mountain. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugat. Matinding akusasyon ito mga kaibigan kasi ang sabi niya, mga bag na naglalaman ng baril, pero yung sinasabing lugar na Glory Mountain ay hindi ito basta-bastang alam na iba't ibang mga mamamayan doon sa Davao kasi I think private place yata ito. Ipinakita ng News 5 kay alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing sanktuaryo ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni alias Rene na bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Hindi naman malinaw kung para saan ang mga baril na kinuha ng mga Duterte. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng marami na supporter ng mga Duterte ang pastor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Ikinwento rin ni alias Rene sa pagdinig kanina ng Senado ang mga bangungot na naranasan niya sa kamay ni Pastor Kibuloy at sa mga matataas na opisyal nito. Kitang nanginginig pa ang kamay niya habang binabasa ang kanyang salaysay kung paanong ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naaabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin.
Mas matindi ang pressure sa kanila pagtunton ng Burmans. 1.5 billion pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Bukod dyan, nakaranas din siya ng 1.5. molestya mula sa mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagtrabaho rin ng walang sweldo si alias Rene bilang researcher ng SMNI News. Researcher daw siya sa umaga at nanlilimos pagsapit ng gabi. Nang hindi na makayanan ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Dito raw siya binalaan. Huwag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Okay, binalaan pa itong si alias Rene na wag daw magsasalita sa kanyang mga nalalaman doon sa Glory Mountain or baka daw i-eliminate siya. Yun ang storya niya, yun ang affidavit niya. Sabi ko nga kanina, wala itong patutunguhan kung wala kang ebidensya. Ito, pakinggan din natin ang pahayag ng ating Vice Presidente, si Sara Duterte, patungkol ito sa witness na nag-aakusa sa kanila ng kanyang tatay doon sa bag of guns na sinasabi niya, di umano, na galing kay Pastor Apollo Quiboloy. So, ang sabi niya, ito daw ay sa laro ng politika at ito daw ay para doon sa mga taong nagnanais na maging Pangulo ng bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nandito po siya. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte laban sa isiniwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang akusasyon niya kay BP Sara, dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang nooy Davao City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Quiboloy ang lugar na napupuntahan lang daw sakay ng chopper. Nakita raw ng dalawang mata ni alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Quiboloy, bit-bit ang mga bag na may lamang mga baril. Inilatag ito at kalaunay ibinigay sa mag-amang Duterte. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara, pero hindi na raw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng posibilidad ng pamumulitika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Kahit anya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon, sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice Presidente. Sa ibang balita naman, at ayun, nagkaroon ng press conference yung presidente natin, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At tinanong siya patungkol doon sa ICC again. So, paulit-ulit na lang itong tanong, pero paulit-ulit din na yung sinasabi at yung stand niya ay ganun pa rin. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Period. Papakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. Mr. President, I understand you've already given your stand regarding the ICC probe, but 55% of Filipinos right now approve of the cooperation of the government with the ICC probe. Your thoughts on this? Is there a possibility that you change your stand with regards to this, considering that more Filipinos are approving of your cooperation? Well, it opens a Pandora's box because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation. But there's still a possibility that you will change your mind later on if you see more evidence. No. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the point. But their presence here, you're approving of it. I don't approve or deny it. But they haven't done anything illegal. Once they do, of course, we'll do something about it. But
we are an open country. We're not a closed country. So sure.